Hello mga pusing, mga madam, it's me again, ang inyong driver na sweet lover na vlogger. Bagong lahat, good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo dyan sa Pilipinas, mga pusing, mga madam. Shout out sa buong mundo, shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, mga pusing, mga madam. Okay, bago pong lahat, please dalawin niyo po ang aking YouTube channel, Idi Makasilang po. At mag-subscribe din po kayo doon at click ninyo yung notification kapag nakita nyo yung all, tuldukan nyo lang yan at nang makita nyo po lahat ng mga in-upload ko, mga busing, mga madam. Okay? Sa aking FB naman, maraming salamat po sa inyong lahat, mga busing, mga madam. Dahil malaki po ang pagbabago ng aking FB nang dahil po sa inyo, hindi po ako nagsasawang papasalamat lagi sa inyo, mga busing, mga madam. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share at follow na rin po, mga busing, mga madam. Mag-comment din po kayo at aking babasahin. Nagre-reply naman po ako, mga busing, mga madam. Okay, basta okay, mga busing, mga madam, mapag-usapan natin itong si Cayetano at dahil yung kanilang hearing nagmukhang kingkoy. Hearing nila ay nagmukhang kingkoy dahil po, mga busing, mga madam, dahil po hindi kinilala ng Malacanang Palace ang kanilang Senate President, di ba? Kaya ganoon ang nangyari, nagiging kingkoy ang kanilang hearing. Hindi na hearing po, ay tinatawag na po yun parang meeting na lang. Kasi walang umatin, lahat na may inimbitahan nila, wala nang umatin na opisyalis ng government. Kasi hindi na kinilala ng mga opisyalis ng government yung kanilang hearing Kasi mayroon ng nakatalagang chairmanship na blue ribbon si Erwin Tulfo, di ba? Mga iba-ibang position. Yun na ang kinilala ng government. Ng government ng Malacanang. Ang kinilala na nilang Senate President for pro tempore, walang iba kundi si Erwin Gatchalian. So si Cayetano hindi na kinilala nilang president, pero president pa rin siya hanggang wala pang nabuong 13 majority bago siya bababa, pero wala na. Kaya nga nagiging kingkoy yung kingkoy yung hearing nila. So kasi walang pumunta ng mga opisyalis ng gobyerno kasi nga hindi nila kinilala yung hearing ng mga minority group ni Cayetano. Ilan lang ang umatin doon, sila lang, tapos puro palpak pa yung mga pinag-uusapan nila doon. Parang mali pa yung mga scripted nila. Di ba, nakakatawa? Kaya hindi ko na tinapos, mga busing, mga madam. Kasi lahat ng mga scripted nila mali pa nagdala na nga kayo ng scripted babasahin, mali pa. Paano, sinong maniniwala sa inyo, mga mga 18 Marines? Sino pa yung isa pang bago nilang witness, walang palpak talaga, grabe. Dami nilang dinamay pati si Sorin Ligarda, sinabi ni Sorin mga hero daw yung 18 Marines, pero sinama pa rin siya na mali yata yung scripted nila sinama pa rin siya na nakakuha ng malita. Di ba? Galit na galit si Sorin Ligarda na mali yata yung scripted nila kaya pero nakakatawa, kaya hindi ko na tinapos So yung hearing nila nagiging kingkoy at meeting de avance na lang kasi wala namang umatin kahit na sino, kahit na isang opisyalis ng government, di ba? So kasi hindi na nga kinilala mga busing. Nagkagulo pa nga ng konti nagkagulo dahil nagtulakan sila konti ni John Vic Remulla at saka si Robin Padilla. Kasi ang gustong mangyari ni John Vic wala nang matuloy na hearing nga. Siguro na naisip na rin ni John Vic Remulla na panibagong gulo na naman, isisisi na naman nila sa bagong leader ng Senado. So inayaan na lang niyang
na ituloy nila yung hearing at makapasok na yung 18 Marines. Kasi pag pinilit ni Jambek na hindi matuloy, baka magkagulo talaga. Kasi nakita na yung sitwasyon doon, nagkagulo. Nagtulakan na sila ng kunti ni ni Jambek sa si Robin Padilla eh. Siguro tinawagan si Jambek Rimulya ni Erwin Win Gatchalian na hayaan mo na, papasukin mo na yan para hindi tayo, para wala nang gulo kasi mahirap na. Alam mo naman yung mga Cayetano group eh, ang gugulo niyan. So gano'n nga, pinatuloy na lang sila o di natuloy yung kanilang meeting hearing de Abansi o di tawagin na lang nating meeting de Abansi na pa Kingkoy. So natuloy, ayun, nag-successful sila pero Kingkoy naman. So wala silang masisi, o di ba? Matalino si Gatchalian eh, tsaka si Rimulya eh. So wala silang masisi na wala silang masisi dahil walang nangyari sa sa Senado eh. Kasi kung may nangyari doon na gulo, hindi pinapasok ni Rimulya, malamang grabe ang gulo doon at isisi nila kay Gatchalian, o di ba? At saka sa mahal nating Pangulo. Yung dalawa yan eh. Alam mo naman yan si Cayetano Group eh. Mahilig manisisi. Mahilig magsisi sa mga ibang di ba? Kasi wala nang tiwala dyan sa wala nang tiwala kay Cayetano eh. So ganun ang ginawa ni Rimulya, pinapasok na lang sila. Ginawa nila Robin Padilla yung 18 Marines, sila ni Alan Cayetano, Pia Cayetano, din ineskortan nila papasok sa Senado para walang gulo. O di ba? O sige, mag-meeting kayo diyan, wala naman kayong sa isip-isip na problema. Sige, mag-meeting kayo diyan, wala naman kayong kwentang meeting ninyo, Kingkoy lang yan. Ayun, sila yung nagbubulahan doon sa forum ng Senado. Sila yung nagbubula-bulahan doon sa hearing nila. So palpak talaga mga bossing, mali-mali pa yung scripted nila. Di ba? So wala nang at wala pang dumalo ng mga government official na lahat na inimbitahan nila. So wala lahat. Di ba mga bossing, mga madam? So, wala lahat. Kaya kung nasabing Kingkoy ang meeting de Abansi nila, comedy. Di ba mga bossing? So gano'n na lang, wala talaga. Wala. Tama yung decision ni Rimulya na tinuloy nila yung hearing o meeting di Abansi para walang gulo. Kasi kung may gulo doon, grabe. Sisi na naman ni Cayetano doon sa kay Win Gatchalian at saka kay mahal nating Pangulo. Mahilig manisisi yan si Cayetano eh. Kaya sama ng loob ni Cayetano kasi nga hindi na kinilala siyang bilang Senate President ng Malacanang. Tapos, di ba? Hindi nila masisi. Paano? Walang kasi hindi namang yan, picking hearing de Abansi yun. Kasi kung yan, wala, may mga record yan, on the record, di ba? Bawat salita nila na naka-record yan, minute record tawag nun eh. So, paano nila Paano nila mai-submit sa yan, sa kung saan sa ombudsman, sa DI, sa Department of Justice, DOJ. Kasi wala namang, hindi naman naka-record dyan eh, kasi nga peaking eh. So nagmukhang tanga sila doon. Sila nagmulahan, di ba? Hindi nila walang patunay na sila kasi hindi naman naka-record yun. Off limit yung record. O naupang record. Kasi hindi naman legitimate na hearing yun eh. Ang legitimate na hearing itong Lunes kung si Erwin Tulfo, yan talagang legitimate kasi siya ang Blue Ribbon Chairman na, di ba? So kung sino man imbitahan ni Erwin Tulfo, dadalo talaga yun dahil legitimate na Blue Ribbon Chairman si Erwin Tulfo, di ba mga bossing? Pero yung kila Alan Peter Cayetano, wala na. Kingkoy na yun mga bossing, mga madam. O di ba? O sige mga bossing, ganun na lang. Kasi pinaparating ko lang sa inyo yung mga kalukuhan ni Cayetano, puro palpak. Okay mga bossing,
maraming salamat po sa inyo na hindi po kayo nagsasawa sa akin. Paulit-ulit ko pong sinasabing nagpapasalamat at maraming salamat po sa inyo mga bossing mga madam, sa aking mga followers sa Facebook. So hindi pa po nag-follow, please follow, like and share, at babasahin ko po pag mag-comment po kayo, babasahin ko po mamaya ang inyong mga comment at nagre-reply po naman ako sa aking munting bakay, sa aking munting channel. Hindi makasilang po sa YouTube. Please dalawin niyo po at mag-subscribe po kayo dun sa aking YouTube channel, Hindi Makasilang, at click niyo yung notification, okay? At makita niyo yung all, tuldukan niyo lang yon nang makita niyo lahat ng mga din-download, in-upload ko doon sa aking munting channel, Hindi Makasilang po mga bossing mga madam. Hindi Makasilang po sa YouTube channel ko po, okay? Once again, bye-bye po sa inyo mga bossing mga madam. Shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Okay? Bye-bye. Ang Kapepan ay sumasa inyo nang dahil na ang Kapepan ay sumasa inyo at talagang nakamit nyo ang Kapepan nyo dyan mga bossing, at dahil may bago na kayong Senate President for the meantime. Okay, bye-bye. Babu. Peace.